I will be the one who is giving insights about family life. I was hoping that somebody will substitute me. Wala gyud uli. I was hoping nga naantay pastor nga niabot ba bisita nga mahatag na mo. Wala gyud. Fortunately, I will be giving my input insight. Ironically, because some of you might know, we are a childish couple, and I will be the one giving a family lifestyle insight. Even though that we are a childish couple with my beautiful wife at the back, Tora, nagtanos siya. But still, we are fortunate to have number of siblings. Sa matagkaroon po niya, bisitahan niya sa mong balay, mga pag-umangkon apo. And you just imagine, naanani ko yung apo. And the tendency there is, we tend to spoil these kids, no? Kaya kapalumiyon sa ilang mga ganahan kayo ng pagkaon. Now, allow me to share an anecdote. And before that, I would like to pose for a simple prayer first. Dear Lord, thank you, Lord, for this wonderful time that we are being convened in your presence. Help me, Lord, to deliver your message today. This I pray in the loving name of Jesus Christ. Amen. Okay, a simple narrative. Na kay pagkumangkon, ang iyong pangalan, Sophia. Ang angga niya, Piu Piu. He is 4 years old. 5 years old. Talkative tayo si Piu Piu. He likes to visit our home. Kaya daghang kayo may mga ihatag sa iya. Chocolate, milk bar. He really loves to kulit. Kaya ang tawag niya sa kuha, Tay man, sa akong sa Nainay. Tay. And always see to it that mahatag sa iya. May spoiled siya. And sometimes, she ended up sharing a meal with a child, no? Yeah, before may magkaon, we see our grace. Huwag po, Edwin. Natingalan ni kayang inahan, ikot yung inahan. Angkol, auntie, ibadlong na ni ba? Ano man Grace? Kay Grace may pangalan si Mama. Ingon si Piu nga, before usap ka mo kaon, mag-pray ka ba? Somehow, in a special way, namin na-share sa bata. Unknowingly, we have shared something ministry to the child. Kaya ingon diri, ang utak ko sa bata is like a sponge. Absorb sa tanan na imong ihatag ba. And allow me to quote a famous Proverbs that says, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. Makita na mo ni. Diya ka ni sa eskwelahan nga ni sa Dapudaw. Nagwagi ka diya, kita ni mo diya sa eskwelahan. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. What does it mean? It means to say that the fear of the Lord means to say that it teaches us how to live. To live, to know, to discern what is right and wrong. The right path and the way that an appropriate method na dapat agilan sa bata. No? A simple prayer every meal kunos na siya nagtuo sa buhay nato ang Ginoo. Nalipay niyo eh. Bata man na. The parent failed to teach the simple prayer every meal. Pero sa pagsampay niya sa balay, nakato ng bata ba, gibaglaw pa na yung ilahan. Mama, bago dun mo kaon, nag-pray pag isunta. Because young adults today, busy kayo. Sige gulang ML. Even parents. Gibaglaw ni Pipo yung ginikanan. Pagsige na lang mong ML. Ay, di ko man sa kabalog ML. But we have to take heed, young adults.
Because nowadays, ang gravitational pull sa outside world is very strong. Saan na ninyo? Because our world is not perfect. Madalay nila dito sa barkada, di ba? Another narrative that I would like to hear is every member are influenced by another member of the family. Muna siya ang insights katong story ni Paul Pedro. Another insight that I would like to share to you is we cannot always force anything to a child because unique ang iyang identity. It might be environment or DNA. This factor really impresses the child to discern say tama, kaya di natin siya matubos. No? I would like to share a narrative, a story. Medyo alarming siya. Nakita na ko sa cellphone, vlogger man to, after sa baha. Anong magbaha gali sa norte, dugay ba na mahubas? Ang lagi nagpas na loob ka ni bugas. Kauban sa bugas, tinapa, biskuit, sama to, food stuff. Ang naabta niya sa katungbugan ng balay, duha ka bata, ages maybe 8 or 10 years old. The children are crying. Nagila ng mga bata, salamat kay Kul, kay nabot ka. Bigyan sa ka. Story na dahil? Okay. Alright. Nagila ang mga bata. I don't know why are they crying. Siguro pasalamat. Itagangan sila biscuit. Doon may biscuit mo, gamay rin siya, pero makatabang ni. Nangaw na mo, namahaw na mo. Wala pa dyan Kul. Pero kato nga senaryo, recorded to siya kay mga vlogger lagi. Ang mga vlogger nagdala. All of a sudden, niabot ang amahan. Nasupo ang amahan. Ang ibuha sa magit, sabdik niya ang mga bugas, ang tatawang mga tinapaw, mga biskuit. Supo kayo siya. Ayaw na mo pag-video-video na rin. Basta ko pa ang kwarta na inyong video-video. Nasupo ko ng vlogger. Tanto mo kayo ka, ano mo magilabay ang mga pagkaon nga mong gidala? Lingon ang mamahan. Kung saan nalay isulti sa kong mga isuot sa Cebu, bawa may kikaon. Tubag ko ng vlogger. Tanto mo kay kagarbo. Nag-away sila. The good intention is to share the food. Pero nag-away na nung naluha. Kaya matod sa katumamahan, dako ang kwarta niya nakuha sa pag-vlog-vlog. Ang vlogger ko din na nervoso pa na tao. But my concern is not the two consenting adult. Ang akong itanang, ang bata nga naghilap. What do you think will be the value system na mabutang sa bata? Sa katong senaryo. Because critical situation, your decision, our decision as adult mo na sa mabutang sa pahak sa mga bata. It might be ang bata mahimo siyang insecure or mahimo siyang violent or mahimo siyang benevolent. Katuntang paghatag og tabang ba nga malipay siya. Kung kabutang mo sa hunahungan sa bata, maayo yung tapang mo. Pero kayong ato mga itabo, the same as well in our family. Kanang critical situation that the child is there, makita nila, sila ni Papa. Utang sa unahan sa bata. Beware of that. Kung sa kanil dire, allow me to read another Proverbs again. Proverbs 22:6. Kung sa inyo dire, train up a child the way it should go, and when he grows old, he will not depart from it. Hello? Train up a child the way he should go, and when he grows old, he will not depart from it. I tell you, is that a guarantee? Is that an assurance na dadon mo sa simbahan sa adap si mong anak, saan mo bulit-buliya, pagkatigulang niya?
Magpapili ba siya sa simbahan? That is not a guarantee. That is not an assurance. You have misunderstood the Proverbs. Because according, magkana ba? Atay na matsahag. Pagtigulang din siya masaag. Kadong-dong na siya Adams, di na siya masaag. Malito na. Because the original text of the Proverbs 20:6, inulit. Katong Hebrew ni siya. Dedicate a child in the way of his mouth, and when he is old, he will not turn aside from it. Kanang the way of his mouth, ang word pasabot ana sa Leviticus is the will of the Lord. Teach the child the will of the Lord. That's why, di na matingala, grabe, sa bata pa, ginadala na itong mga anak na sa simbahan. Pagkatigulang na nila, wala na sa itong kiliran. You are not at home. Because the child has discernment, makabalo na siya kung siya tama o dili. But rest assured. Rest assured. Umabot ang panahon mo, dumdum na si Adams. Ang himpon mo. Dumdum na siya. I tell you. Is that a warning or a promise? Katong kay na pag-child, the way you should go, is that a promise? Nga matarong yung mga anak? Is that a promise or a warning? According to theologian, ilan na? 20 minutes na. Okay. According to the theologian, this is a warning. No? Warning na siya, dili na siya promise. Is that a full-proof assurance na kung pimintin mo, tuluan, dalot sa simbahan, tuluan Biblia, mahimog isang matarong. That is not a promise, that is a warning. Warning na sa mga parent, hindi. Warning to a parent that if they allow their children to have their own way, saan tiyakin mo sila? Kung sila gusto, they will not depart from that foolishness and when they got older. Saan o? Masagtan mo mga bata na, piling na sila magbago hatol, matigulang na sila. No? Another thing, if a parent to discipline their children, kids will make foolish choices and continue to do so, even when they grow up. Sometimes, something is wrong with my child. Hindi naman yung computer, hindi naman yung cellphone. Kasi nasa simbahan, sige yung cellphone, wala makabatlong ba? I tell you, when the child grows up, walay mo batlong anak, kaya wala kayo mong ibatlong karoon pa lang. Because the Proverbs tell so, that this is a warning, not a promise. Another thing, another insight, every wrong decision that you have made in a family or everyone else, there is always consequence, and the innocent victim suffers. Isa maling innocent victims, the one that we are most love. Katong gigugma na to, muna siya sakitan mo kayo. Diba? Kasalan ka dito sa komunidad, kasalan ka sa Telimban, ang masakitan mo kayo ang atong mga gigugma. Tingulpon mo. Dili. Hinoon. Because one example, if something you did wrong in the community, i-bully yung anak. Yung papa! One. Then can you blame the child? The one who will suffer most is the one who are your most loved. And the best example in the Bible is Isaman. Kato ganing ingon na ni sa Bible nga paborito kayo ni Lord. Ang favorite person in the Bible, ingon si Lord. Isa to, the man who seeks God's heart. Isa wala? Isa? David. Kung sa doon siya? The man who seeks God's heart. Ang tao na nagapangita kung sa puyo sa Ginoo. Grabe na. Ang muragbag na ning dili ni makasalatawanan ni kaya niya una-una. Mo gini gusto ni Lord, mo gini ang buhaton. No, ipili siya ang buong Israel.
one of the best example of a person who have sinned. Maluman mo ani, nung ito rin patay. Ito gani mga bits siya. Kasi pangalan niya, Didang niya, David. But, iba. Okay. Iba. Anyway, gamay pa mga oras. I have still 30 minutes. Kung siya gibuhat ni David. Remember, David is considered one of the righteous. Ipili na sa Ginoo. The person who had God's heart. No? Ipili siya. Pero dili accepted. Even righteous person committed a sin. Kita mo, dili po ta perfect. We might as well commit sin. Pero kung sa'yo i-sulti nila. Okay. Taniha nga, nailagtan yun ni David katong asawa ni Uriah. Kay ninyo mga boto si Bathsheba. Kung siya ibuhat niya. Nailagtan niya. Ito na lang isukaton. And Bathsheba got pregnant. Inform ko niya ang hari. David, I am pregnant. Dito na nabala si David. And he had a plot. Patyo niya he had a plot first nga, i-cover up niya ang scandal. Nga naman tas pamilya. We tend to cover up things para bilin kayo may bungan. The embarrassment and scandal, di ba? Kung sa'yo ibuhat ni David. Kaya si Uriah, sundalo man. Uriah! Itawag niya yung general, si General Joab. Joab! Tawagan si Uriah. Have him an R&R. Si Sarge, kabaluan ng R&R. Sa mga sundalo, ang tawag na R&R, Rest and Recreation. Naging gira kayo, papahulayo, pag-iwan sa balay, kaya mag-R&R, Rest and Recreation. Para mawala ang stress. So, gitawag si Uriah. Because the intention of David, kay basig muli si Uriah sa iyang asawa, and he will be laying with her wife, ma-cover up ang iyang gibuhat na malito. Na makalusot siya nga, dili man na anak pa na nimo, kaya nakipuyo mo kasi mo sa pagkulit na nimo. And what Uriah did? What Uriah had done? Kani si Uriah, as a backgrounder, he is a good person. He is a good soldier. Imagine, kani si Uriah, one of the best soldier ni sa panahon ni King David. This is a person who is willing to commit for the king, even dead. Willing niya magpakamatay para sa hari, kay bodyguard niya siya ni David. And what David did? Ingon si David, Uriah, come home to your wife. Mag-R&R ka, rest and recreation. Ang gibuhat ni Uriah, wala siya niulit. Natulog siya dito sa gate sa palace. For what reason? Sa mga sundalo, sa mga uniform personnel, lali sa amuang pahak. Itawag na mo ni split the call, camaraderie or band of brothers. Dili ni makahuna-huna. Si Uriah, dili siya makahuna. Ako mga kauban na nito, naging away nito. Ako, niuli ko. Dili ko makatulog. The conscience is there. Dili siya uli sa balay niya na ang iyang una-una iyang mga friends. Kung kauban niya dito sa kumpanya, dito nakikaway, natulog sa batuhan, sa tent. Iyon siya, as surely as the Ark of the Covenant, Israel and those servant of the master is sleeping in the tent, I cannot afford na ako muli and sleep with my wife. What is that? That is duty before pleasure. Duty bound si Uriah. Ang gibuhat ni David, mau ba? Ihumog ni si Uriah. Uriah, you stay here for the second time, for the second night. I-invite niya si Uriah for a drinking session. Nag-inom sila. With the intention nga, si Uriah, mahumog na yung uli ni sa iyang asawa. But Uriah did not do so. Natulog yapon siya dito sa palace gate because of conscience. Katong gitawag nga
spritikor ng mga sundalo. Na-prostrate ang plano ni David to cover up this scandal ngayong ibubuhat. To cover up the embarrassment ngayong ibubuhat. Question: did someone protest? Ang mga servant nag-protest ba sila? Ayaw, oy, tana. Si Bathsheba nag-protest ba? Wala. Because he is the king. He is a ruthless king. Pwede na pag-yun na yun. Ano sa higay mo ni David? Yes, ibutang sa front. Nagsulat siya letter kay Joab. Joab is a general. Joab! My boy! Yeah. I know that you will follow me to the letter. Isugo niya si Joab. Joab, put this man Uriah in front where the battle is fiercest. Katong grabe yun. Pagbutang niyo sa tubangan, withdraw immediately. Sure ko nung mamatay si Uriah. Question, another question. In the avenue diha, ibutang si Uriah sa tubangan, na ba siya kauban na nangamatay? Wala. Tumbakon mo. Unsa kadautan si David? The one who is called, the man who is called, was seeking the heart of God. Sometimes, even though that we are pious, we are righteous, we are blinded by sin. Mabuta ka sa mga dautan at pangibuhan. Patay si Uriah. Perfect akong plan. Murder ang iyong ibuhan. Did somebody protested? Si Joab nag-protest ba? Of course not. Kaya nag-conspire sila, boss na niya. Ang mga servant nag-protest ba? Of course not. Hatlok sila kay King David. No? Allow me to read. A lot of leaders in our time, in our present time, in history, have followed this course. No? Taking the woman they wanted, taking the money they wanted, the privilege that they had wanted, taking the power that they have always wanted. It might be kept secret or not. Kaya karon dili na secret, open na kayo. Ang may kasawa, okay na, nadawat na na. No? Daghang ipamatay, okay na, nadawat na na. Nobody reacted or protested. But, there is a big but. The thing that David done as displeases the Lord. Isalipay ni mo ko. Kato yung mong gibuhat. Isalipay ni mo ang Ginoo. Nalipay ba ang Ginoo? Nalipay, wala. Nalipay, wala. Adam, sa mutana ko, nalipay ba o wala ang Ginoo? Wala. And you know the story. Kaya wala yung bandong kay David, kaya ruthless na siya. Who revoked David? Kinsa ni bandong niya? Si Nathan, atong prophet. No? Kamay na lang ang oras. Kamay na lang. Nathan. Kaya di kong gintuhan ko si David, okay lang na, hari ko po. Wala kayo sa laway. Laway na kapandong. But there is a person who revoked David, si Nathan. Ingon si Nathan, bakit si Nathan? There is two person. Ang isa dato isa pobre. Atong isa dagat baka, dagat ng karnero. Isa na sa karnero ang gamay. Palanggang ay niya karnero ang gamay. Even he shared his food with the lamb. Na kumatulog sila, tapan sila sa lamb. He treated the lamb as if it was his child. Dahil niya po stranger. Niya ito sa katong dato. Uy! Wala nang ginihaw ang mga baka o yung karnero. Gikuha man niya ang katong
kanino sa pobre, o iyang gihalad, ipapaon sa iyang bisita. Pagkabalo ni David, he was thinking that kaning judge mo siya, nang ginatamba to settle dispute. Nagtuo siya ma-dispute to, ang ingon ni Nathan. So po si David, as surely as God lives, this man should die. Takutan niya tao. Takutan niya tao. Walay kaluoy. And Nathan said, you are the man. Ikaw to David, ikaw ang dautan na tao. Sometimes in our lives, we are like that. Kabalo ba ang dautan? Wala ta ka mata. Wala ta ka mata. Obvious na tayo ng dautan na itong ibuhat. Wala ta ka mata. Because of biases, because of pride. No? Ikaw to David. You think because of these evil things, napasaylo si David? Napasaylo siya. But there is always consequence. Ingon din sa consequence. The sword, ang iyang silot sa iya, the sword will never depart from your house. Silutan ang imong balay. Imuhang balay. Imuhang agbalay. Because you despised me and took the wife of Uriah and Hittite to be your own. Isalikwa ni mo ko, David. Gusto niyo ka nung bayhana. Talikwa ni mo ang Ginoo. Kana dito ang makasala ka. You are putting yourself beyond God. No? Pahala na si Lord. Pahala na. Basta like kayo na itong bayhana ko. Out of your household, I am going to bring calamity upon you before your very eyes. No? I will take your wives and gave them to one who is close to you. Ingon na si David. Then David said, I have sinned against the Lord. Iyang po siya. Nakasala dito.